Nako po, kakapasok lamang na balita na nadagdagan na yung mga pangalan ng mga akusado dyan sa ICC. Oo, tawan-tawa ako. Sabi ko nga, natatandaan ninyo, noong si Pangulong Duterte, ipinadala natin doon. Sabi nga natin, wala ngang kaso yan dito sa Pilipinas. Hindi nga nasunod yung hindi nasunod yung alam mo yan, yung sistema. Hindi nasunod yung sistema and talagang nagalit ang taong bayan. Even the Supreme Court naglabas ng tawag dito ng memo tungkol sa extradition. Napakaganda kasi kung matatandaan nyo nung panahon ng hearing dyan sa Senado nung ipinadala si Pangulong Duterte, ang dahilan ni Boying Rimulya na pinaglihi sa impyerno, pinaglihi sa kumukulong asupre, yan si Boying, ang sinasabi niya, walang precedents, walang first time na na-encounter yung ganitong issue na yung Interpol merong arrest order, pero sabi nga hindi pa daw arrest order yun. Kumbaga ina-alert pa lang yung Interpol, pero naging proactive na tayo, pinadala na natin kaagad yung presidente doon. Taxpayers money ang ginamit. Eroplano ng Pilipinas yung ginamit, tapos mga otoridad sa Pilipinas yung ginamit. Ayan na nga si General Torre na nakakarma na. Na puro kayabangan na sumisi nga kahit na maraming tao. Putang ina, pakababoy ng tao na yan. Puta, unggoy siguro talaga yan. Si Torre siguro talaga pinag-ili sa unggoy. Walang utak But anyways, yun ang dinadahilan nila Boying Rimulya na wala tayong pagbabasihan dahil ito yung kauna-unahan Kaya nga, nagprotestang mga tao, naglabas ang Supreme Court ng pamantayan pagdating sa extradition. So ngayon, nadagdagan yung mga akusado at lahat, syempre, lahat kalaban ng gobyerno. Tingnan niyo kung kailan lumabas yung text messages patungkol sa corruption nitong Yusek Bersamin at saka nito ni Pangulong Marcos na nag-a-updatean sila kung patungkol sa perang ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Di umano biglang lumabas itong mga listahan na ito. Again, these very people, the same people na sinasabi ng ICC na may kasalanan, walang mga kaso dito sa Pilipinas yan. Oo, itong mga nag-aakusa ng mga ulol na ito, hindi yan nagsasampa ng kaso dito sa Pilipinas. Galit na galit tayo na tila mo yung soberanya natin ay kinukuha ng China, na parang feeling ng mga ulol na mga dilawan. Sinasakop tayo ng China. Ayaw nilang pumayag, kanila daw, atin daw yung West Philippine Sea, kung ano man yan. Oo, galit na galit sila sa China dahil ini-invade daw tayo, pero pumapayag naman tayo. Sabi nga nila, yung ating demokrasya, yung ating freedom of expression ay sinusuppress daw or hindi nire-respeto, ginagalang ng China. Yung China nga, gusto pa nating persona non grata. And the same people na nagsusulong niyaan yung mga dilawang tae, yung mga komunista, yung mga makabayan. Ayaw na ayaw nila sa China, pero wag ka. Isinuko nila yung soberanya ng Pilipinas sa ICC. Meron naman tayong working na gobyerno dito. Kanila na nga ang executive, kanila pa ang Congress, kanila pa ang... Kumbaga, kontrolado na nga nila lahat Bakit hindi sila dito nagsampa ng kaso? Bakit sa ibang bansa? So papamapayag sila na yung korte natin dito i-undermine ng korte ng ICC na hindi naman na tayo miyembro. Oo. Hindi na tayo miyembro ng mga yun, pero gusto pa rin nilang makialam dito sa atin at pinababayaan nitong mga makabayan yung mga terorista na nag-file ng mga kaso diyan sa Hague, parang sinuko na yung soberanya natin sa ibang lahi. Tapos pag China ayaw nila, pag ICC okay sa kanila, double standards talaga tong mga dilawan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, si Leila de Lima, ilang beses na tumakbo, natalo bakit? Kaya nga nag-party list na lang yan kasi sa party list, putang ina niyan, madali nilang imanipula. No, napakadaling manipulan party list. Tingnan mo si Chel Jokno, ilang beses na rin tumakbo, durug, laging sa Inidoro dumidiretso. O anong ginawa para makapasok sa gobyerno?
Kala mo wala nang ibang alam ng mga trabaho. Ayan, pumunta sa party list. Si Leila de Lima, ganun din, talunan na senador, nagpunta sa party list. O, ganyan nila tinatarantado ang bayang Pilipinas at tanim talaga yung mga salot na yan para maghirap ang bayang Pilipinas. Okay lang man sa akin, ayaw natin sa China, pero dapat ayaw din natin sa ibang korte na i-overpower o itong ating korte dito sa Pilipinas. Gumagana. Napalaya nga si Leila de Lima, napalaya si Kerwin Espinosa, tapos na-acquit si Reza, Maria Reza. Putang ina, lahat na nga ng mga kriminal dito sa Pilipinas napalaya. Ibig sabihin, gumagana yung justice system. Bakit tayo bakit tayo nandiyan? So another smoke screen na naman ito, itong ICC na ito. Panibagong ano na naman ito, pagtatakip doon sa bagong iskandalo. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero tingnan muna natin tong balitang ito. Pasok. Isinapubliko na ng ICC ang listahan ng mga kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Kabilang dyan ang 2 senador. Narito ang express report ni Rainiel Pawit. Ronald Bato de la Rosa at Christopher Lawrence Bongo. Kabilang sila sa 7 pinangalan. Dito na lang. Dito na lang muna sa 2 ito. Si Bato de la Rosa, maaari. Si Bato de la Rosa, maaari na ma-involve siya dyan. Oo. Kasi siya ang PNP chief during that time. So, pwede. Pero si Senator Bongo? Si Senator Bongo parang sa akin parang malabo si Senator Bongo Bakit? Kasi ano lang siya, special assistant to the president. Ang trabaho ni Senator Bongo is not to make decisions, not to kumbaga hindi para utusan yung PNP. Ang trabaho lang niya basically lahat ng errands ng presidente, lahat ng lakad ng presidente, schedule ng presidente, sino yung may mga gustong makipag-usap sa presidente, kung may mga kapapipirmahan yung mga secretaries ng gobyerno, doon sa mga ahensya ng gobyerno, pag may kailangan kay Pangulo, siya yung alter ego. Ibig sabihin, siya lang yung tumatanggap lahat. Mga requests, schedules, pati pagpatimpla ng kape, shampoo ni Pangulo pag ubos na. Chinelas na gagamitin niya, lahat yun ang nagpe-prepare si Bongo. So hindi ko maintindihan kasi si Bongo una sa lahat hindi naman siya miyembro ng PNP na nag-e-enforce noong utos ni Pangulo, and yung mga utos naman patungkol sa war on drugs, ang nagbigay naman ng utos talaga dyan si Pangulong Duterte. So, and sabi nga ni Pangulong Duterte, I take full responsibility. Never si Bongo nag-utos sa police na huntingin to, huntingin dyan. Hindi siya nakipag-meeting tungkol. Every time na may meeting, hindi nagsasalita yan kasi hindi trabaho ng special assistant nga. Special assistant to the president yan. Kung lahat na lang ng taga-gobyerno, ano natin dyan, ididiin sa ICC na yan, sa mga issue ng crime against humanity, sana pati si Leni Robredo kasama, part siya ng gobyerno na rin. But anyways, itong si Bongo, kahit sa meeting, cabinet meeting, hindi yan nagbibigay ng instruction. Usually, tinatanong lang yan, Bong, yung ganito, Bong, yung ganyan. Taga-abot lang, alalay nga lang papaanong, hindi naman siya binoto ng taong bayan para gumawa ng desisyon. Sa ngayon, yung ES, Executive Secretary ngayon, tsaka Special Assistant to the President ngayon, talagang alam mo na sila yung nag-uutos sa presidente dahil bugok yung presidente natin. Kumbaga sa itlog, walang pula, puro puti. Walang laman talaga. So ito si Senator Bongo, na dating Special Assistant to the President, hindi siya nagbibigay ng instructions, nagbibigay ng utos sa PM. So, papaano? Yung Department of Justice, wala rin. Walang authority ang Department of Justice na magbigay ng sila Aguirre na magbigay ng utos dito sa Calabato para yan. Para gawin yung kanilang mga operations. Hindi konektado ang Department of Justice sa PNP. DILG ang may hawak sa PNP. So malabo itong sila Danao,
Wala namang mga reklamo sa kanila, wala namang mga idinimanda sa kanila dito. Bakit sinama sila doon? Alam mo na may nagbigay ng listahan doon. At yung nagbigay ng listahan doon, ang gusto talaga nilang mangyari, mawala ito si Bato, mawala ito si Bongo, para, kasi pwedeng makalaban nila itong mga ito sa 2028 eh. Si Senator Bongo, number 1 niya na senador. Alam mo, si Senator Robin na lang ang hindi nila kayang trabahuin eh. Dahil wala talaga silang makikita na connection ni Senator Robin sa kung anumang mga kataranta doon sa Pilipinas. Dahil kung meron, I'm pretty sure. Pati si Robin Padilla, sinama nila dyan sa ICC na yan para lang ma-eliminate yung mga posibleng makakalaban nila sa 2028. Bongo is number 1. Bato is number 2. Senator Robin is number 1. So napakadelikado nitong mga to. Ibig sabihin, may pag-asa at may potensyal ang mga ito na maging presidente ng Pilipinas if ever ma-impeach si VP Sara. Kasi talaga naman pinapatrabaho nila si VP Sara. Tsaka isa pa, aside from that, meron ngang mga lumabas na naman na issue patungkol dyan sa text message. Kaya pinagtatakpan na naman nila yan. Para hindi mapag-usapan, kita ninyo, napapag-usapan ba yung text message na yan? Hindi masyado, hindi ba? Kaya lumabas ito para mapagtakpan na naman yan. Dana ng International Criminal Court na co-perpetuators o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin dito ang mga opisyal ng nagdaang Duterte administration na sina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Ayan, former PNP Chief Vicente Danao, former NCRPO Chief Cascolan, former NCRPO and PNP Chief Albayalde, PDEA Chief La Peña, NBI Director Girian, anak ng tinapay, talagang lahat. Lahat ng mga tao ni Pangulong Duterte noong nakaraang taon, nakatulong niya sa peace and order. Lahat kinasuhan. Ang galing, no? Paano naman nakilala ng ICC itong mga ito? Tsaka tinan nyo kay Pangulong Duterte nga wala silang ebidensya. Natatandaan nyo, nananawagan sila noong nakaraan. Nananawagan sila na may mga lumabas pang mga tao para mapatunayan pa. Para mapatunayan yung akusasyon laban sa kanya. Kay Pangulong Duterte nga wala silang wala silang ebidensya. Dito pa kaya? At tsaka itong mga tao na to, sabi ko nga sa inyo, Senator Bato, yung mga naging PNP chief na yan, pwede mong imbestigahan. Pero naman, ito si Senator Bongo, malabo talaga, tsaka si Aguirre. Sobrang labo talaga, lalo na si Bongo, dahil hindi naman siya decision maker, Diyos mio. Ito si Vitaliano Aguirre. Magiging sangkot lang ito si Vitaliano Aguirre kung may mga biktima na nagsampa ng kaso sa kanya tapos dinismiss niya lahat. O kaya ginamit niya yung kapangyarihan niya para i-manipulate itong mga kaso na ito. Napakatulad ng ginagawa ni Boying nung nasa DOJ siya. Wala man tayo mabalitaan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong mga kaso, itong mga tao na ito na nagbibintang sa mga Duterte, hindi naman sila nagsampa ng kaso dito. Alam kasi nila na hindi magfa-fly. Si Bongbong na presidente, galit na sa mga Duterte, hindi nyo pa rin i-file yung kaso dito. Kasi nga, ang gusto nyo lang naman talaga, mapatalsik sila sa Pilipinas, mapadala sila ron para hindi na sila makatakbo rito. Politika lang naman to. Gusto nilang matanggal sa equation, si Bato, si Bongo, si Chis Escudero, lahat yan gusto nilang matanggal yan sa equation, dahil posible yan na pwede nilang makalaban. Politika man lang yan. Mga dating hepe ng PNP na sina Vicente Danao, Oscar Albayalde at dating NCRPO Chief at yumaong si Camilo Cascolan, former NBI Director Dante Gueran at dating PDEA Chief Isidro La Peña. Base sa dokumento ng ICC, si Duterte raw ang namuno sa kanila para patayin ang mga pinaghihinalaang kriminal na may kinalaman sa illegal na droga mula November 1, 2011. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng si Duterte ang mamumuno. Si Presidente talaga ang pinuno ng Pilipinas. Nang problema lang, lahat ng nangamatay noon, isinisi na sa kanya dahil lang dun sa declaration niya ng gera against droga. Saan ka naman makakita ng gera na walang namamatay? Kung hindi ginawa ni Pangulong Duterte yun, wala na. Ngayon pa nga lang di ba, para na tayong cartel land.
O narco-politicians na yung mga nandirito sa Pilipinas. Imagine niyo kung hindi ginawa ni Pangulong Duterte doon. Gaano karami? Baka yung droga ngayon nabibili na sa 7-Eleven. Kung hindi ginawa ni Pangulong Duterte yan, sabi ko sa inyo, baka yung magbabalot, hindi na nagtitinda ng balot, shabu na tinitinda. Baka nga sa sobrang oversupply at sa oversupply na rin ng adik sa Pilipinas, baka nga 1 gramo ng shabu, baka 200 na lang. Kung hindi ginawa ni Pangulong Duterte yan, ano kayang klaseng Pilipinas? O imagine mo, hindi ginawa ni Pangulong Duterte yan, yung trabaho niya, tapos si Bongbong pa presidente ngayon, edi. Tsaka na, anong klaseng Pilipinas? Baka mas masaol pa tayo sa Africa. Hanggang March Alam niyo ang dapat managot sa crime against humanity. Alam niyo yung pagta-transfer ng pera sa mga ahensya ng gobyerno, yung corruption sa DPWH, and the fact na maraming namatay dahil sa corruption. Yan ang crime against humanity. Dapat ang kinukulong diyan si Bongbong, si Romualdez, at saka yan si Sandro Marcos dahil di umanong mga kawatan ng mga yan. At dahil sa pagnanakaw nila, ghost projects nila, ang daming namatay sa Cebu. O, di ba dapat yan ang pinakukulong natin? 16, 2019. Idinetalya rin ng ICC ang mga naging papel nila sa madugong war on drugs. Matatanda ang naging hepe rin ng Davao City Police si Senator Bato bago maging PNP chief noong 2016 hanggang 2018. Si Senador Bongo naman naging personal aide ni Duterte mula pa nang maging alkalde siya ng Davao City. Oh, personal aid. Personal aid. Hindi siya nagbibigay ng utos, tumatanggap siya ng utos. Aid nga eh. At hindi naman kasama sa trabaho niya ang mag-supervise or magpasimuno ng mga operations ng pulis. Di naman siya pulis. Paano siya madadamay dito? Diyan pa lang, alam mo na, tanga yung kaso na yan. Tanga itong ICC. Putang ina, alam mo na hindi nila alam. Itong si Bongo, wala namang authority. Naiintindihan natin yung mga PNP chief na yan. Naiintindihan natin, damay sila dyan. Pero ito, at saka si Aguirre, napakalabo naman yata niyan. Hanggang sa maging Pangulo. Ayon pa sa prosekusyon habang alkalde pa si Duterte, ginamit niya katuwang si Bongo, ang Davao City Police at iba pang hitman para patayin umano ang mga kriminal. Umano. Di umano. Walang ano to bibigyan ko kayo ng isang example. Sa Senate inquiry, tinanong si Leila de Lima. Tinanong si Leila de Lima ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, you've been the Commission on Human Rights chairman. CHR chairman ka. Tapos ikaw pa ang naging Department of Justice Secretary. After that, naging senador ka pa. And since Commission on Human Rights ka, ang tagal mo nang iniimbestigahan yung DDS, yung Davao Death Squad, di umano dyan sa Davao. Tinanong siya, meron ano na nangyari sa mga investigations na ginawa mo against Davao Death Squad sa Mindanao? Wala. Nakapagsampa ka ba ng kaso? Wala. Paano nangyari yun? Siya na mismo na dinivote niya yung time niya bilang CHR para panagutin si Duterte. Nagkaroon pa siya ng kapangyarihan ng NBI, ng pulis dahil naging DOJ secretary siya. Hindi nga siya nakahanap ng kahit isang ebidensya na makapagpapatunay or makakapag-link kay Pangulong Duterte dito sa DDS or na merong DDS eh. Walang nakakapagsabi na meron. Meron silang mga testigo pero puro hearsay lang. Yung mga nila doon, yung mga bintang nila kay Pangulo. Si Leila de Lima na mismo walang nakita eh. Anong makikitang ebidensya ng ICC? Kasi kung may ebidensyang ipinresinta yung prosecution sa ICC, dapat na ipresenta nila sa Pilipinas. But the fact that they did not even tried na magsampa ng kaso kay Pangulong Duterte kahit 2 years na siyang wala sa posisyon, ibig sabihin wala silang ebidensya. So walang kakwenta-kwenta ito. Inatas daw yan ni Duterte sa mga miyembro ng tinaguriang Davao Death Squad. Ginamit din daw ng dating Pangulo ang kanyang posisyon at impluensya para sa paggawa ng krimen sa buong bansa. Dito na rin daw mas nagkaroon ng kontrol ang mga kasabwat niya. Wala pang komento ang mga pinangalan ng kasabwat umano ng dating Pangulo. Pero sa huling panayam kay Albayalde noong March 2025, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICC.
Para naman sa abogadong si Cristina Conti na kumakatawan sa ilang drug war victims, ang paglalahad sa mga kasabwat ng dating Pangulo ay patunay aniya ng kawalan ng pananagutan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Hindi kayo nagsampa ng kaso. Kaya walang pananagutan noong panahon ni Duterte kasi hindi kayo nagsampa ng kaso sa Pilipinas. Kung sana nagsampa kayo ng kaso sa Pilipinas, di sana hindi tayo nagkakaganito. Di sana dito natin tinatry ang mga yan. Hindi sila nandoon. Sabi ko nga sa inyo, mahirap ba ang sitwasyon ng kulungan sa ibang bansa? Hindi. Kung ako lang kung talagang galit ako kay Pangulong Duterte at talagang gusto ko siyang managot sa krimen niya, kung talagang meron, I'd rather have him jailed here in the Philippines dahil yung mga kulungan natin dito, putang ina niya. Mas maganda pa yung bahay nung daga kaysa sa kulungan natin dito. So I will have him jailed here para maghirap siya. Walang aircon yung mga kulungan dito. Alam nyo ba sa ICC? Diyan sa Den Haag, yung detention facility dyan. Alam nyo ba na maayos dyan? Maayos ang pagkain dyan, maayos ang kwarto nila dyan, may kanya-kanya silang mga CR. Tapos, araw-araw pwedeng dalawin. Magandang klima, malamig, hindi katulad dito, mainit, nanlilimahid, puro pigsa. Yung mga... Kung talagang gusto kong panagutin si Pangulong Duterte at pahirapan, dito ko siya ikukulong. Pero alam nitong mga ulul na ito na wala silang pinangahawakan kay Pangulong Duterte. Wala silang ebidensya eh. Oo, doon lang sila sa yung presumption of guilt kapag ka may kaso ka. For optics na baka sakali itong mga tao na ito hindi na manalo sa eleksyon. Pero hindi eh. Gusto ng tao yung trabaho ng mga Duterte, nito ni Bato, nito ni Bongo eh. Gusto ng Pilipino yan eh. Putang ina, hindi nyo mapipigilan yung Pilipinong iboto yung mga yan. Kaya nga, number 1 and 2 yung mga yan eh, sa eleksyon nung nakaraan eh. Tarantado pala kayo eh. Sa ngayon, And the reason why nasa ICC sila, because dito, hindi sila sikat. Dito, hindi sila ina-acknowledge. Dito, tinataboy sila yung mga komunista na yung mga kupal na mga makakaliwa na galit kay Pangulo. Hindi sila makakabola dito. Kaya nga doon nila dinala dahil putya mga kalahi nila yung mga nandoon eh, mga baliw. yung dagdag na 500 biktima ng war on drugs ang nag-apply para palakasin ang kaso laban kay Duterte. Sa February 23 hanggang 27 gaganapin ang confirmation hearing kung saan tutukuyin kung may sapat na basehan para litisin ang dating Pangulo. Nandoon pa lang eh. Oo, may sapat bang dahilan para litisin ang Pangulo? Nandoon pa lang eh, wala. Utangin na nyo. Yari kayo dito. Yan ang panatero, walang inuurungan.